Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This page ang Apple from Japan, kabayan Capricorn. This reading is for you. Habol tayo. 16 to 31. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Pasok mo ang sarili mo. Tandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha at wala sa kanino man. Good news is coming. Maaaring makakarinig ka. Ikaw ang magsasabi or someone is magsasabi. Pwedeng kapatid mo, anak mo, magulang mo, karelasyon mo, pwedeng ganun. O may mga or sa trabaho. Kung anumang good news yan, congrats. New opportunities, possibilities, and path opening. Maaaring good news kung kayo good news pwede sa mga mag-o-open na opportunity, pwede sa'yo, no? Maring ganon. O kaya naman, mga new job, new work, new ideas, new creation, pwedeng ganon sa iba sa inyo. Baka may mga bago kayong gagawin na this time. Also, this sapat kasi ito, no? Ibig sabihin, may magbubukas na new path opportunity sa inyo. Pwede siya na madinig nyo siya sa intuition nyo, sa instinct nyo, or sa idea nyo. Kung sa aspeto ng buhay yan na pwedeng sa trabaho, halimbawa, tinaasan ka ng sahod, nagkaroon ka ng bonus, tapos, o kaya, mas nagkaroon ka ng mga overtime, pwedeng gano'n, no? Kasi opportunities din yon. Great worry over natin. May mga bagay na iniisip mo talaga na, sa tingin ko, pagdating sa pagbabago, no? Sa tingin ko pagbabago in life, halimbawa, sa trabaho mo, sa kaperahan mo, sa stability mo, sa relasyon mo, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Pero wasting time no? Nakikita ko dito Pero nasa sa inyo pa rin yan. Pero pag-isipan mo maigi kung ano talaga yung pinaka-the best na gusto mo talaga. Protected from a negative forces beyond your control. Siyempre, eto rin yung also di sa guidance, no? Makinig ka sa intuition mo, listen to your inner voice, sinasabi rin dito, no? Maaaring may mga sign ka na re-receive, pwedeng by the numbers, repeating numbers, kumbaga, o kaya by panaginip, kung saan niya ipapadaan yan. By the friend to the friend, pwedeng gano'n. Or kaya naman, handito yung sitwasyon, syempre you are protected din, Or maybe, there's a person na handing yung pinoprotektahan mo talaga. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, karelasyon mo, pwedeng gano'n. Or someone's want to protect you, no? Sa hirap, o sa sitwasyon. O di ba dito rin si spiritual guidance, protect from a harm. O dito ka talaga protected ka, kaya yung angels mo o yung guide mo is makinig ka palagi sa kanya kasi andito siya Kasi maaring may ibibigay sa sayo, may sasabihin siya sayo para magkaroon ng pagbabago, pwedeng ganun. Diba? Or hindi yung sitwasyon na kasi ito kasi is candle, parang enlightenment also. Maaring iba sa inyo, magkakaroon na ka ng enlightenment to protect yourself, to protect your stability. Pwedeng gano'n, to protect your pera, trabaho, kung saan aspeto ng buhay yan. Pwedeng gano'n, no? Or handito nga talaga yung awakening, no? Pwede rin to. Listen to your inner voice and may mga bagay na it's time to awake. Huwag puro ganito. Huwag puro wail kasi walang mangyari, no? O, di ba? Ito ngay si money. O, iba dito is related siya sa money, stability, trabaho, or may mga pinag-uusapan related to amana. When it comes naman sa family, syempre, handling yung situation na you want to protect your family or relationship. Na gusto mo talaga na forever na magkaroon sila ng magandang buhay. Di ba? Na maging maganda yung patutunguhan nila. Maaring halimbawa, example ko lang naman to. Halimbawa, ngayon kasi ganito ako sa mga kapatid ko, sa anak ko, or someone who love mo talaga. Ayoko na maranasan nila yung naranasan ko. Kaya gagawin ko ang lahat. Andun ka sa point, gagawin ko lahat para maging maganda ang buhay nila sa kinabukasan. Pwedeng gano'n, no? Yung iba sa inyo. Iba naman sa inyo, maaring
property, mana, pera. Pwedeng may mga sitwasyon na may mga taong family member or kakilala na medyo may connected sa'yo when it comes to money. Pwedeng sila yung nakapagbibigay sa'yo ng pag-aalala na hindi mo makamit ang kasaganaan. Pwedeng ganun, ano? Kaya, sinasabi rin sa'yo dito, makinig ka sa sarili mo, tanongin mo yung sarili mo, diba gusto mo ng prosperity or gusto mo talaga ng kasaganaan na magandang buhay? Well, ito na yung panahon, no, na mag-iba ka na ng landas kaysa ganito ka ng ganito. Kasi nasa sayo rin, nasa sayo din how you protect yourself. Nasa sayo rin yung paraan. O ikaw makakapagpapabago niyan. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Capricorn. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, pwede sa relasyon, kung sabihin mo na palagi na lang sa relasyon, palagi na lang akong bigo. Well, nasa sa'yo yun eh. You need to protect yourself. Diba? Kumbaga, wag mong gawin yung dating ikaw. May mga bagay na kailangan mo ma-enlighten. May mga bagay na kailangan mo baguhin. Para magkaroon ka ng kamatch na para sa'yo forever. Diba? Kung magiging mahina ka, diba? Walang mangyari sa'yo. Ito na kinakailangan ng bagong landas. O bagong balatan mo yung sarili mo in a new you. Kumaga. Diba? Yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Anak, yung buntot mo pag nasunog ng kandila. Maghahabolan tayo eh. Energy mo. Onay-chan! Huwag mong kulitin yung kapatid mo. Energy po niya. Ba, andito yung lumabas yung nasa taas ah. Okay. Ang energy mo, andito ka sa sitwasyon mo, may mga iniisip ka talaga, no? Mga bagay-bagay. Parang, yung iba sa inyo, you look to a new directions in life. Parang, syempre, handid pa rin yung thinking about pag-asa. Or there's a hope. Yun nga lang, kumbaga, nandito ka sa thinking about something na gusto mo nang umalis, o i-withdraw, o i-let go, or mag-skip sa isang sitwasyon na parang hindi nagwo-work sa'yo. Na puro lungkot at disappointment, kumbaga, diba? Parang may bagay na hinahanap ka na gusto mo kumpletuhin yung sarili mo. Parang nandun ka sa point na yun. Pero ang nakikita ko kasi sa'yo, oo, puro isip ka nga, no? Dito si Whale. Nagkakaroon ka kasi ng pagpapaliban. No, maaari nagkakaroon ka ng blockage. Maaaring ganon, no? Kasi nandito rin si Cobweb. Nagkakaroon ka ng blockage. Sa iba kasi sa inyo, sarili nyo na yung blockage nyo. Mismong kayo mismo. Ikaw na rin yung nagbibigay ng limitation when it comes sa sarili mo. Kumbaga, pabago-bago yung isip mo. Gagawin ko, hindi. Minsan na, nakafocus ka naman when it comes to prosperity or sa pangarap mo, kaso may dahil sa blockage na yon na napuputol, diba? You need to focus. Huwag kang pabago-bago. Kaya nakita ko energy, medyo may mga pabago-bagong isip na sitwasyon by 16 to 31. Yan nakikita ko sa'yo. So, iba naman sa inyo, maaring makakaramdam kayo ng medyo masamang pakiramdam. Pwedeng magkasakit kayo, o kaya pagod, mga ganyan, sitwasyon no. O baka naman, iba sa inyo, sa sobrang busy, by the 16 and 31, makakaramdam kayo ng yun nga, pagod, or masama yung magiging pakiramdam mo. Kasi there's a low energy rin kasi ako na nakikita sa iyo. No? Yan, baka pagod, masakit yung likod, mga kasukasuan, buto-buto, ganyan. Yun ang nakita ko sa iyo dito. Tingnan natin ang parating sa iyo. Iba sa inyo is parang hindi daw kayo mapapakali dito. Malalack of control yung iba eh. Sana, kontrolin nyo rin yung sarili nyo, ha? Para sa inyo rin yan. Anong ay, hindi ito. Bakit ito? Ba't ito? Ano ang parating kay Capricorn? Pwede rin na may mga sitwasyon by the 16 to 31 na naumpisahan nyo na hindi nyo matatapos. Pwedeng, ay, bukas na lang. Ay, sa isang linggo na lang. Ay, sa isang buwan na lang. Pwedeng ganun. Magkakaroon kayo ng
pagpapaliban. Parating kay Capricorn. Pag-iisip na tama ba? Mali ba? Ganito ba? Parating sa kanya. Okay. Parating sa'yo, saan dito siya, no? Maring ikaw or someone, tandaan nyo palagi, tayong vice versa, no? Parating sa'yo, may tao daw na iiwas. Pwedeng ikaw is iiwas or someone is iiwas. May pag-iwas ako na nakita sa'yo. Pwede kasama sa trabaho, kapamilya, ganyan. O kaya kumbaga naman hindi agad ma-replyan or hindi agad mahaharap, pwedeng ganon, no? Or talagang iiwas sa iba. Also, parating din sa iyo is, sabi ko nga tulad dito, di ba, makakaramdam ka ng pagod. Pwede 16 to 31. Yan. Tapos, may marireceive ka raw. Marireceive ka. Yun naman pwede explain mo sa akin to. Teka lang Sa basit nyo, baka may ma-receive kayong gift, pera, pagtulong, or ikaw to. Magbibigay ka ng gift, tulong, or ano. Ano ito? Ay, okay. Okay, nakita ko na. May pag-iwas nga nangyari. Maaring may tao na hindi agad magre-reply o hindi talaga siya makakasagot agad para sa'yo, no? Or maaaring ikaw ito. Sa iba naman dito is may tao na ayaw kanya kausapin. O baka may tao na ibablock ka or ibablock mo siya. No? Also, ang sabi kasi rin dito, sana hindi kayo, mahiraman ng pera. Wag naman sana. No, yun. May tao kasi ako naiisip dito na pwede manghihiram siya sa'yo or baka naman ikaw to, manghihiram siya sa'yo manghingi siya na sa'yo ng tulong. Either hingi siya sa'yo ng pera, hingi siya sa'yo manghihiram siya ng pera or hingi siya ng pera. Kasi pag sinabing tulong, minsan kasi, di ba, kahit humiram, hindi na nababalik. Yung mga point kasi na gano'n talaga. Yun, may nag-iisip na gano'n. At yung iba naman sa inyo, kung merong mga pagkakautang ako nakikita sa'yo, medyo iiwasan ka niya. Kasi, wala pa siyang pambayad sa'yo. Ano dapat iwasan? Capricorn. Ang hirap talaga, kapag singilan. Pagka mangungutang ka, ang dali. Madali lang talaga. Pero pagka singilan na, andun na. Minsan sila pa yung galit. At magkakaroon ng kalimutan. Limot-limot na. Dapat iwasan. Kakaroon ng bagong simula sa iyo. Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng pagdududa sa intuition mo. Ganyan. Iwasan mo yung mamanipulate ka ng sitwasyon. Iwasan mo yung mabola ka. Ganyan. Iwasan mo yun. O mambola ka. Iwasan mo yan. Basta ba lagi tayong vice versa. Iwasan mo, siyempre pagdudahan din yung sarili mo. Ganyan. Yung mga bagay na magkaroon ka ng, kumbaga kaya mo naman, bibigyan mo ng limitation yung sarili mo, ganyan. Yun, iwasan mo. Gawin mo. Huwag ka mag-alinlangan, no? Yun ang sinasabi dito. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Huwag ka mag-self-doubt sa sarili mo. Siyempre, is mapanghinaan ng loob. Iwasan mo rin. Iwasan mo siguro yung tulad ng sabi ko kanina, di ba? Magkakaroon ka ng pabago-bago isip or pagpapaliban. Yan, iwasan mo yung mga pagpapaliban situation. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo yung mga tao na hindi naman supportive sa'yo. Ganyan.
Ikaw lang ang bigay ng bigay, ikaw lang suporta ng suporta. Pero pag ikaw na yung nangailangan, asa na sila? Diba? Umiwas ka na lang hanggat maaari. Kasi, sa nakikita ko kasi dito, ikaw yung kaya nilang takbuhan. Kasi mahina ka. Sabi mahina. Yan ang nakikita ko dito. Hindi ka siguro makahindi. Ganyan. And then also, iwasan mo yung mga taong mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. Yan, umiwas ka doon. Iwasan mo yung mga taong arrogante, iwasan mo yung hindi mo sundin o hindi mo i-pursue yung mga goals mo. Yan, iwasan mo yun ha. Kailangan you need to pursue your goal. Continue ka lang. Keep moving to reach your goal. Huwag kang hihinto. At huwag kang magpapadistract. Ang pinaka-the best sa lahat. Start a new beginning in life. Mag-focus ka rin sa sarili mo. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Capricorn? Ikaw ang palaging lumalakad baraha ka. When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, may dalawang tao May third party pala. Kung ikaw is single, may tao na medyo quiet siya sa nakikita ko dito. Nagtitimpi siya, pero meron siyang sikreto na nararamdaman sa'yo. Kumbaga, medyo keep niya yung feelings niya when it comes sa'yo. Or maybe this is you, ha? Yun na nakikita ko dito. Lalo na kung ikaw meron kang ng karelasyon, diba? O lalo na, o may pamilya ka na, magiging secret talaga yun at hindi niya sasabihin sa'yo. Pwedeng ganun. No? Pero ang nakikita ko dito, gusto niya, naiisip ka niya. Still care and they love you. Yun na nakikita ko dito. Emotionally, secretly, in love itong tao na to sa'yo. Or maybe this is you, no? Sa iba naman sa inyo, kung separated kayo nitong tao na to, kung separated kayo, talagang nandun kayo sa point na nagkaroon ng third party. Or maybe isa sa inyo is nagkaroon ng sikreto, vice versa, no pointed name, wala pang alam mo dito. Sobrang na-frustrate yung isa, sobrang nag-focus sa painful na situation, ako nakikita. Pero ang nakikita ko dito, kasi yung isa dito napaka-very independent. Napaka-very independent nung isa. No, still care pa rin siya at umaasa siya na mabuo muli itong relasyon na ito. No? Yun ang nakikita ko at gusto niya uli na commitment at gusto niyang mag-apology sa'yo. Or andun yung sitwasyon na talagang nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya, no? Maaring itong taon na to, palagi ka niyang nasa isip or palagi napapanaginipan ka nitong taon na to. Or maybe ikaw to ha, vice versa tayo. Gusto niya uli na, gusto niya kausapin Pero di ko alam why, pero natatakot siya or kinakabahan siya. Medyo magulo yung isip niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naghahanap siya ng parang naghihintay siya na lumakas yung loob niya. Nandun siya sa point na yon. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo, andun naman yung commitment, ang nakikita ko sa inyo, yun nga lang siguro kanya-kanya or very independent. Nandito rin naman si Ten of Cups, kumbaga hindi din naman yung love. Siyempre, may kanya-kanya kayong pag-iisip o iniisip, no, ng mga bagay-bagay. Pero magkakaroon kayo ng, medyo minsan lang kayo mag-usap no, magkakaroon kayo or darating kayo sa point na pwede kayong magkaroon ng tampuhan. 16 to 31. Pwede kayo magtalo or magkaroon lang ng mild lang naman, no? Maaring sa iba is mild lang. O kaya naman pwedeng itong tao na to ikaw or siya medyo mainis siya sa'yo or mainis ka sa kanya pero hindi mo ipapakita sa kanya na naiinis siya at nagagalit yung loob, yung puso niya. Pwedeng ganun. Or siya or ikaw to ha, nahandun sa point na yun. Yun na nakikita ko. O kaya naman may kinikim-kim o magkakaroon ng pagkikimkim na tampo. Pwedeng siya sa'yo, ikaw sa kanya. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta yung money ni Capricorn?
O baka naman sa iba matagal ng may tampo. Money ni Capricorn. Ay, Devil. Oh my God, Leo. May travel kayo? Iba dito parang thinking about traveling. You have an idea to travel pero parang nandun ka pa rin sa sitwasyon na parang maaaring may kausap ka na may mga kausap ka na o may nakausap ka na to travel, pwedeng ganun ano. Pero andun pa rin yung pagtitimbang. Maaaring may mga bagay na inaayos pa, nag-iisip pa kung naghihintay pa ng sign or yung iba mag-go to. Yung iba mag-go, yung iba maghihintay pa ng sign kung kinakailangan ba na mag-travel o hindi. Or waiting pa. Tingnan natin, money mo. Dami namang lalabas sa money mo. Ito pa. Okay, when it comes sa money, yung money mo, kung titingnan ko sa'yo dito, magaling ka naman when it comes sa money mo. Kumbaga, matalino ka pagdating sa money mo. No? You know how to handle. Yun nga lang, syempre, tulad ng sabi ko kanina, may blockage sa'yo, no? Kasi maaari may mga sinusuportahan ka, may mga humihingi sa'yo ng suporta, humihingi sa'yo ng tulong, pwedeng ganun, ano? Ako nakikita. Kaya, ang nakikita ko sa'yo is, kung magsasucess siya, you know how. Alam mo paano magsasucess yung money mo. Alam na alam mo. Ikaw yung gagawa nito. May mga bagay na kailangan mo lang i-let go. May mga bagay na kailangan mo lang i-release. Yan ang sinasabi dito, no? And then also, baka by the 16 to 31, may tao na hihingi sa'yo ng tulong when it comes to a money. Or pwede rin na meron ka ng mga kadiling o kausap pagdating sa money, no? Yan ang nakikita ko dito. So, iba naman sa inyo, pagdating sa trabaho nyo, maaring may mga tao na hindi ka talaga nila gusto. Yan. Kung pwedeng boss mo, pwedeng, kumbaga nagiging sila, challenge para sa'yo. Ganyan. O kaya naman nakokontrol ka ng sitwasyon pagdating sa trabaho o ng boss mo. Control ka niya. Kumbaga, no? Sana wag kang maging puppet ng kung sino man. Boss mo man yan, asawa mo man yan, karelasyon mo yan. Pero nasa sa'yo daw yung solusyon na to. Kung paano mo masusolusyonan. Advice. Medyo depression iba dito Okay, dito sa nakikita ko sa'yo dito, yung iba dito medyo may nagkakaramdam ng depression. There's a negativity situation ako na nakita sa'yo. Kumbaga sa iba may gulo, may away, conflict, or ano man yan. Pero sa iba, tapos na to. Sa iba, mangyayari pa lang. Yung nakikita ko dito. Pero ang sinasabi dito is, there's a recovery situation. Maaring may mga i-recover ka, may mga aayusin ka, aasikasuhin, ganyan. May mga kukumpunihin ka, maari, kasi nandito na rin si 10. Yun. Pwedeng sasakyan, pwedeng vehicles, pwedeng relationship, pwedeng mga machine, kung nasa ka. Yun na nakikita ko dito. Sana hindi malaki yung gulo or away na yan, no? Alam mo ba na may nakikita ko dito sa'yo kanina na disloyal person? Meron. Ay, sinabi ko na ba? Sinabi ko na ata. Yun, syempre ang advice sa iyo. May nagpaparehability ba? May nakikita kong rehabilitation, doctor, hospital. Parang may ganun ako nakikita. Baka may nag-maintenance. Okay, ang sabi dito is trust your intuition. Trust your intuition. Kasi alam niyo iba sa inyo, kayo may pagka-shy. May mga Capricorn na shy. Shy boy, shy girl. Ganyan. Kumbaga minsan nakatingin lang kayo. Mga ganon. Hindi kayo kasi hindi, sabi ko nga, di ba, hindi kayo want to be alone always kasi kayo, no? Kaya nakita ko yung pagiging shyness nyo. Yan.
Sabi dito, trust your intuition, i-renewal mo daw yung paniniwala mo sa taas, no? And then, sabi niya dito is, you are truly blessed pagdating kay universe, no? At mayroon daw siya mga ipapadala pa sa iyo na mga exciting opportunities in the future. Kaya ito rin yung sinasabi sa'yo na may mga bagay ka talaga na kailangan mong baguhin. It's time na magkaroon ka ng clarity kung ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Be idealism, syempre. Be creative. And then, syempre, may, sa lahat, ngayon kung ngayon is may mga bigat ka nararamdaman or may mga iniisip ka talaga na bagay-bagay, there's a hope naman. Always there's a hope. Ako nakikita sa iyo. May mga bagay lang talaga na pwede ka mag-say no or you need to pursue yung mga bagay na gusto mong i-pursue. O yung idea, o yan, you need to decide. May mga bagay na kailangan mong harapin. Huwag kang matakot. May mga bagay na kailangan mong subukan. No? And then, syempre, pagkakaisa, teamwork, and alam ko naman na hindi ka naman palaway. Pero if ever na magkaroon ng ganun, iwas na lang ang the best. No? Yun. Arigato namaste, Carlos.